Pag ang isang empleyado ay nagamay na ang kanyang trabaho at minahal na niya ito at maging ang araw-araw niyang gawain ay nakasanayan na niya at kontento na ito sa kanyang sahod, asahan mong tatagal yan sa trabaho at mamahalin niya ang negosyo ng kanyang manager. Ganyan si Grace, isang clerk sa malaking hardware na ang may-ari ay kilala ng pamilya nila at kapitbahay pa. At mula makagraduate si Grace ng 2 taong kurso sa kolehiyo, nagsimula na siyang magtrabaho sa hardware na yon. Pinagkatiwalaan siya agad ng may-ari ng hardware dahil ang ama ni Grace ay kapitan ng kanilang barangay ng panahong yon at itinuon na nga ni Grace ang kanyang buhay sa kanyang trabaho. Hindi na siya nangarapan ng iba pang bagay at kontento na siya sa kanyang sahod. Wala naman nang nag-aaral pa sa kanilang pamilya at si Grace na lang ang dalaga. Kaya sapat na ang sahod niya at gamay na niya ang trabaho sa hardware. Grace, ang mga cheque ni na Engineer Valdez, ikaw na ang bahala ha. I-deposit mo na agad yan at ang mga darating na materyales, ipa-deliver mo agad sa site at baka umulan. Bilin ni Greg, isang mayamang negosyante. Ganyan katiwala sa kanya ang negosyanteng si Greg. Kahit milyon halaga ng cheque at milyon din ang naiiwan sa kaha, lahat ng yon iniingatan niya. Halos doon na umiikot ang buhay niya. Sa edad niyang 20 nang tanggapin siya ni Greg. At ngayon, 30 anyos na siya at 10 taon na niyang inaalagaan ang negosyo ni Greg. Wala na siyang panahon sa kaibigan at sa mga manliligaw dahil ang pasok niya ay alas 8 ng umaga at kalimitan lumalabas siya ng alas 8 na rin ng gabi. At pag Sabado at Linggo, siya ay tumatanggap ng deliver at kailangan niyang mag half day. Grace, hindi ka man lang taasan ng sahod ni Greg? Halos ikaw nang kumikilos sa negosyo niya. Ni pagharap sa kanyang kliyente, ikaw na rin kahit off mo na. Huwag ka naman paabuso anak. Naaawa na kami sa'yo. Puna ng tatay ni Grace. Oo nga anak, maging sa kabilang branch nila, kung minsan ikaw na rin ang kumikilos at nag-aasikaso ng kanilang mga problema. Gayong girlfriend na ni Greg ang manager doon. Lagi pang may problema. Palagay ko malapit nang malugi yun. Wika naman ng nanay ni Grace. At totoo naman ang sinabi ng nanay ni Grace. Mas malaki ang kabilang branch at matagal nang ang namamahala ay ang girlfriend ng manager niya. Pero ang problema, kabi-kabila. Malimit manakawan daw di umano ng mga materyales at ang cheque daw malimit mawalan at lahat pay to cash at naglalahong parang bula ang mga pera sa kaha. Samantalang sa 10 taon ng branch na hawak ni Grace, kahit kailan hindi ito nalugi o nanakawan at ang inventory ay sakto, walang nawawala at malaki ang kanyang benta at naisasarang kontrata sa mga engineer. Grace, milyon na naman ang nawawala sa kabilang branch. Nasakit na ang ulo ko. Luging-lugi na ako. Baka isara ko na ang branch na yun. Daing ni Greg. Sir, sa totoo lang ang huling inventory ko doon, ang daming nawawala. Maging mga semento at pintura at mga mamahaling paninda na gamit sa construction. At mali po ang bilang sa inventory sa sinasabi ng girlfriend mo. Sana sir maaga pa lang isinara mo na para hindi na humantong sa milyon ang nalugi mo. Ani Grace. Tama ka Grace, halos dito lang ako kumikita sa branch mo at puri ka ng mga engineer na kliyente mo. Salamat ha, hindi na iba ang turing ko sa'yo. Malaki ang utang na loob ko sa'yo Grace. Pero masama ang loob ni Grace. Siya pala ang kinukunan ni Greg ng pondo. Bakit hindi man lang siya taasan ng sahod at ni bonus hindi man lang siya mabigyan? Pero ayaw niyang umalis dahil 30 na siya. Wala nang tatanggap pa sa kanyang ibang trabaho. At gamay na niya ang trabaho sa hardware ni Greg. Anak, isinara na ni Greg ang hardware sa kabilang bayan. Mag-ingat ka baka ang kanyang girlfriend makialam sa branch mo. Balita dito sa barangay natin na yumaman na daw yun mula nang hawakan niya ang branch na yun. Paano pag sa branch mo naman siya makialam? Baka mapahamak ka. Pag-aalala ng tatay ni Grace. At ilang araw nga, napuna ni Grace na malimit na ngang tumatambay doon ang girlfriend ng manager niya. At kaya naman ang susi ng kaha at ng mga drawer niya laging nasa kanyang bulsa. Grace, may mga kliyente akong engineer. Dito ko pinapunta ha. Ako ang kakausap doon dahil akin ang deal na yon.
ani Trixie. Hindi nagsalita si Grace. Kontra siya sa gusto nitong mangyari dahil bakit niya pinalugi ang branch niya? Gayong may mga kliyente pala siya. Masama ang nararamdaman ni Grace at inihahanda na niya ang kanyang sarili. Grace, ako na rin ang haharap sa mga kliyente mo. Total, dito na daw ako mula ngayon. Walang sinasabi sa akin si Sir Greg. Kakausapin ko muna siya. Ang mga kliyente ko dito, ako ang kausap nila. At ayaw nila ng ibang kadil. May mga kontrata kaming sinusunod dito. Ani Grace. Baka nakakalimutan mo. Girlfriend ako ng manager mo. Clerk ka lang. Lakas naman ang loob mong magsalita ng kailangan pang malaman ni Greg lahat ng gagawin ko. Ganun ba? Bakit mo pinalugi ang branch mo tapos dito ka pupunta? Nananahimik ang branch na ito at ako ang kinukuhanan ng fund ng manager ko. Milyon ang kinikita ng branch na ito. At bakit ganun? Trixie, kahit girlfriend ka, 10 taon na ako dito. At kahit kailan, walang nawawalang pera dito. Sagot ni Grace. Nanlisik ang mga mata ni Trixie at hindi nakasagot. Kaya lalong nag-alala si Grace at lalo siyang ginigipit nito. Maging ang kanyang lamesa at mga nakaayos na files, ginugulo nito. Kaya naman kinausap na niya ang kanyang manager at nagulat siya sa sagot nito. Pasensya ka na Grace, mag-aaway lang kami ni Trixie. Hayaan mo na siya Grace, ayoko ng gulo. Iba ang ugali ng pamilya ng girlfriend ko. Pero sir, paano naman ang pinaghirapan ko? Ang mga parokyano ko. Ayaw po nila ng ibang katransaksyon. Napakataray pa man din ng girlfriend mo. Hindi po friendly makipag-usap. Agad may nakaaway na pahinanti kahapon sir. Nakakahiya po sa supplier natin. Pero parang patong bingi lang si Greg at hindi pinansin ang binanggit ni Grace. At mula nga noon, nagsimula na ang kalbaryo ni Grace. Grace, pasensya na. Sa iba na kami kukuha ng mga materyales namin. Masyadong mataas ang patong ng bago mong manager. Pasensya ka na. Sayang ang 4 na taon nating deal. Sorry Grace. Wika ng isang engineer na 4 na taon na niyang suki. At hanggang maging ang kaha, kinuha na ni Trixie at ang mga tseke nasa kanya na rin. At lahat pay to cash at walang napasok sa bangko at ilan pang parokyano ni Grace ang hindi na bumalik pa. Madam, ang benta ko last month umaabot ng 2 milyon at wala pong pumapasok sa bank account. Asan pa ang mga tseke? Tanong ni Grace. Wala kang pakialam, clerk ka lang dito. Nag-usap na kami ni Greg kaya huwag kang bida-bida. Hanggang idaing na ni Grace sa kanyang magulang ang lahat. At pag naman nagre-report siya kay Greg, parang ang lumalabas, siya pa ang magnanakaw. Grace, nakikita daw ni Trixie, may patong ka pa pala, bukod sa price ko. Kaya pala malaki ang nawawalang benta. Ano po? 10 taon sir, duda ka pa rin sa akin? Kilala mo na po ako. Bakit naman ganyan Sir Greg? Pag ganyan po, magpapaalam na ako. Bahala ka na po. Maniwala ka sir, maghihirap ka. At tsak, sa loob po ng 1 taon, magsasara na rin ang branch na ito. Ani Grace. Pero bago makapag-resign si Grace, kinasuhan siya ni Trixie ng pagnanakaw. At nagulat si Grace nang may dumating sa kanya na sabwena. At nagpanik si Grace at agad naman itong nagsumbong sa kanyang ama. Agad sinugod ng tatay ni Grace ang bahay ni Greg at wala pala itong alam sa ginawa ng kanyang girlfriend. Mawalang galang na Greg, kilala mo ang anak ko at kahit kailan hindi ka ninakawan sa loob ng 10 taon. Pag ganyan din lang Greg, ididemanda din kita sa dole dahil sa loob ng 10 taon ni anumang benepisyo wala kang ibinigay sa anak ko at ang pasahod mo maling-mali sa batas. Gagamitin ko ang aking koneksyon. Lalabanan kita Greg. Galit na sambit ng ama ni Grace. Umalis ang mag-ama na nakatulala si Greg at hindi na pumasok pa si Grace sa hardware. At dahil hindi pumayag si Greg na idemanda ng estafa si Grace, hinaras naman ng pamilya ni Trixie ang ama ni Grace na kasalukuyang barangay captain ng barangay nila. Ilang kaguluhan sa barangay at pagbabanta sa buhay ang natanggap ng ama ni Grace. At hindi na naging payapa pa ang kanilang buhay kaya nagpasya ang pamilya ni Grace na lumayo. Nag-resign ang ama ni Grace at babalik na sila sa probinsya ng ina ni Grace. Kitang-kita ni Greg ang pag-alis ng mag-anak ni Grace at magkatapat lang naman ang bahay nila. Masamang tingin ang iginanti ni Grace sa kanyang dating manager
At maging ang kanyang ama at ina, galit na galit kay Greg. Ang panganay na kapatid ni Grace ay gustong gumanti. Kaya lang pinigilan ito ng ama nila at pamilyado na ito at nasa malayang lugar. Sila na lang ang umalis at umiwas at desisyon iyon ng ama ni Grace. Lumuluha si Grace sa galit sa kanyang dating manager. Ang 10 taon niyang pagtitiis, nabaliwala lamang at nasira ang kanyang buhay dalaga dahil ibinuhos niya ang kanyang buhay sa hardware. Sa probinsya ng kanyang ina sila tumuloy sa antigong bahay ng lola ni Grace at hatian pa naman iyon ng magkakapatid ng nanay niya. At masagana at tahimik silang namuhay at suportado naman sila sa pinansyal ng kapatid na panganay ni Grace. Naghanap ng trabaho si Grace at nakakuha naman siya sa tulong ng kamag-anak ng kanyang ina. Tagabantay siya ng babaeng matanda na ang mga anak ay nasa ibang bansa. Ilang taon pa ang dumaan at nakalimutan na ni Grace ang bangungot sa bayan na kanyang kinalakhan at naisipan na ng kanyang magulang na ibenta na ang bahay at lupa nila. Kaya gamit ang sasakyan ng kanyang tiyahin, bumalik sila sa kanilang lugar. Malaki na ang pinagbago. Ang bahay nila luma na at andoon na ang kausap nilang buyer. At napadako ang mata ni Grace sa bahay ng dati niyang manager. Lumang-luma na ito at halatang naghirap na ang kanilang buhay. Natanaw ni Grace ang lalaking naka-wheelchair at nagulat siya ang kanyang dating manager na si Greg, lumpo na at halatang patay na ang kalahati ng kanyang katawan. Diyos ko Grace, ang dati mong manager, naghirap na pala? Demonyo talagang babaeng yun. Saad ng ina ni Grace. Ganyan talaga ang taong walang sariling disposisyon sa buhay. Siya din naman ang gumawa ng sarili niyang paghihirap, kaya wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, maluwag na tayo sa buhay at babalik tayo sa Isabela na may pera. Magnegosyo tayo anak at kalimutan na natin ang lahat-lahat. Sambit ng tatay ni Grace. Nakailang milyon din ang kanilang bahay at lupa. Malawak kasi ang kanilang lote at nasa gitna pa ng bayan. Kaya naman masaya silang babalik na sa kanilang probinsya. Nadaanan pa nila ang lugar ng hardware at sarado na ito. At may notice ng bangko na nakakaratula sa labas. Talagang sinaid ng babaeng yun ang lahat. Kaawa-awa naman si Sir Greg. Naway karmahin ka, Trixie. Bulong ni Grace. Dumaan din ang tatay ni Grace sa kanilang barangay hall at may kinuhang personal na kagamitan. At doon nila nalaman na nakakulong na pala si Trixie ilang taon na rin dahil sa mga milyon na halaga ng tseke na tumalbog. At naghirap na nga daw ang pamilya ni Greg dahil kay Trixie. Doon nila naisip na ang taong sugapasa sa lapi at nanglalamang ng kapwa ay hindi nagtatagumpay. Sa awa ni Grace ay binalikan nila ang dati niyang amo at binigyan ng prutas at iba pang mga pangangailangan. Lumuluha itong nauutal na humihingi ng tawad sa mag-anak ni Grace. Niyakap naman ito ng magulang ni Grace at sinabing pinapatawad na nila ito. Sir Greg, bata ka pa po. Laban lang at ipagdarasal po kita na makabalik ka sa dati. Ani Grace. At may pinakita ngang mga tseke si Greg at sinabing baka kilala pa ni Grace ang mga ito. Hindi na kasi nagbayad ang mga engineer buhat nang mawala si Grace. 4 na taon na ang nakakaraan. Kilala ko po ang lahat ng yan dahil parokyano ko ang 4 na engineer na yan. At bilang tulong ko po, tatawagan ko sila bago ako bumalik sa amin sa Isabela, Sir Greg. At nang makatulong po sa inyo ang perang yan. Ani Grace. Hindi Grace, sa'yo na yan. Kinukuha na ako ng kapatid ko na nasa Amerika. At may buyer na rin ang bahay at lupa naming ito. Ito na lang ang natitirang ari-arian ko. At matagal na kitang hinahanap, Grace. Tawagan mo sila. Heto ang aking salaysay. Sabihin mo, alam ko na ang lahat at sa'yo na nila ibigay ang perang yan. Nagpaalam na nga ang mag-anak at kinuha ni Grace ang cellphone number ng nurse na nag-aalaga sa dati niyang manager. Nagpaalam na ang mag-anak at masayang kumakaway si Greg sa kanila dahil nakahingi na siya ng kapatawaran sa kanyang clerk na nagmahal at nagpalago ng negosyo niya noon sa loob ng mahabang panahon. Natawagan nga ni Grace ang 4 na engineer at tuwang-tuwa ang mga ito at nakausap muli si Grace. At kinuha nila ang bank account ni Grace at inihulog nila ang utang nila sa hardware. Pilit kinukuha sa amin ang laman ng check-in na yan pero tumanggi kami
Nagkataon na magkakilala kaming apat at nahahalata na namin na may mali si girlfriend ng dati mong manager Grace, kaya hinold namin ang laman ng cheque namin. Kilala ni Grace ang apat na engineer. Alam niya, mabubuting tao ito. Malaking halaga ang nakuha niya at nasa bank account na niya. Kaya tinawagan ni Grace ang nag-aalaga kay Greg at sinabing nakaalis na daw ng bansa ito. Salamat sa Diyos at ipagdasal mo ang dati mong manager, anak, ha. Gamitin mo sa mabuti ang pera mo. Magnegosyo ka, anak, saad ng tatay ni Grace. Hardware din ang naisipang gawing negosyo ni Grace dahil gamay na niya ang pasikot-sikot sa ganong negosyo. At sa kanilang probinsya, nakilala na nga ang kanyang hardware at nagkapamilya na si Grace at nagkaanak pa ng isang malusog na batang lalaki. Hanggang dito na lang ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay shoutout muna sa mga nag-comment sa ating last video. Shoutout kay Faye from England. Shoutout din kay Erlinda Albao. Shoutout din kay Violeta Salofrania na nakikinig at nanonood sa atin mula sa 13 Martires, Cavite. At sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, maraming salamat po. Hanggang dito na lang muna ang ating tampok na kwento ngayong araw. Magkita-kita tayo sa susunod.